Rodrigo Duterte dahil hindi niya pinahintulutan yung ano na yan, yung online gambling, no? O, kaya dito, masaya ka dito dahil mas lumaki ang kayamanan mo. Ganun ba yun? Eto, panoorin natin. Eto, panoorin natin. Game. Sa pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, Oh. sugal at Oh. droga. Oh, totoo, palakpakan natin itong si Aklang Kanal, di ba? Tama naman ho yan mga kababayan. Tayo dito sa PH Update, tayo talaga natin ng sugal at ng droga na yan. Ngayon no mga kababayan, kaisa pala natin itong si Aklang Kanal kaunay diyan sa pag-ayaw diyan sa ipinagbabawal na pulburon diyan sa sugal na yan. Tuloy natin. Wala akong kilalang nagsugal na pagkatapos ng lahat ang ganda-ganda ng buhay. Just like Game Zone, our Oh! Ano nangyari dyan? Nagpupromo ka na sugal? choice of table game in the Philippines. It's easy to use and play. At fair, malaki ang Game chance zone yan, mong manalo. Match na match sa fun. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Disclaimer, no? Para gaano pampalubag ng loob, no? Ayun yung sinasabi ko. Yan ang kalidad ng mga bumabatikos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam ko na ang totoong dahilan kung bakit mo binanatan itong si Tatay Digong doon sa concert nyo nitong si Ma'am Regine. Wala tayong problema kay Ma'am Regine. Magaling kumanta yan. Idol natin yan di ba? Oh, magaling kumanta yan si Ma'am Regine Velasquez. No, kahit na pinklawan niya, wala naman siyang ginagawa kay Tatay Digong. May problema lang dito, itong si Aklang Kanal. Ha? Anak ng toko, may nalalaman-laman ka pang walang umaganda ang buhay sa sugal. Bandang huli magpo-promote ka rin pala na sugal. Lang yan. Ibang klase ho itong itong mama na to. Balabalin to. Hindi niya alam kung ano gagawin niya. Dahil kung bakit niya binanatan si Tatay Digong, na-realize siguro niya, anak ng toko, biglang lumobo pera ko dito sa sugal na to Wala nang bayad na sa endorsement nito Aba, dapat pala, panahon pa lang ni Digong meron ng online sugal. Hindi pinahintulutan ni Tatay Digong yan. Okay na magsugal yung mga banyaga, wag lang mga Pilipino. O dito sa panahon ni Bangag, di ba? O, ang pinasugal nila Pilipino. Kaya kumita itong si Aklang Kanal. Kaya ngayon galit siya kay Tatay Digong kasi bakit nga naman na... Ngayon, bakit ngayon lang yan? Dapat noon pa yan. Digong, ba't di mo ginawa yan? Hindi pinipilit lang yung maging relevant kasi ngayon mga panahon na to hindi na siya ganun kabenta, hindi kagaya ng kasagsagan ng kanilang programa sa television, di ba? Ngayon kasi marami ng pinagkakaabala ng ating mga kababayan di ba? Kailangan na nila magtrabaho, ang dami lang iniisip sa buhay dahil ang hirap ng buhay ngayon dahil dito sa ginawa ng administrasyon na to. Alam mo kung sino sisihin mo kung bakit palubog na karera mo? Ang administrasyon na to. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, maraming oras ang mga tao para manood Diba? Medyo mahusay-husay ang buhay natin noon Pero ngayong mga panahon na to, kung meron ka masisisihin, kung bakit padapit hapon na yung karera mo dyan sa pagpapatawa mo na kung sino-sino pinag-o-okray mo, walang iba kundi itong administrasyon, itong si Marcos Bangag. Ito ang mga kababayan. Meron nung sumausaw sa eksena, itong sisindahan niya talaga, itong memo siya, yung tipong, okay, lahat sasawsawan ko, lahat sasalihan ko, Anak ng toko, nagsalita nag-away itong si Torre at itong si Mayor Baste. Sumausaw siya. Huwag daw tawaging akla itong si Mayor. Hindi talaga akla yun Tigas yun para si PH Update yun Diba? Tigas si Mayor Baste, parang tayo yun. Hindi siya pwedeng ikumpara, diba? Lahat na lang sinasawsaw niya. Ngayon mga kababayan, dito kay Aklang Kanal, Sendanya defense by Siganda over Jesky Holiday joke. Mabuhay ka. Ano bang kabaligtaran ng mabuhay? Kayong dalawa. Hindi, ano lang yan. Magka-asosasyon Yung isa, Aklang Kanal, yung isa, Aklang Imbornal. Oy, Sendanya move on ka na dun sa impeachment. Diyan ka na lang kay Vice. Vice, pagka hindi na congressman niya si Sendanya, kunin mo kalalay Nagpapakita ang gila sa'yo Ito na mga kababayan Ito. Na fast forward tayo, fast forward. Ayan, ito na nga mga kababayan in a rare press conference, President Ferdinand Marcos Jr. named the top 15 contractors of flood control project in the Philippines, included
on the list is SunWest Corporation and Hightone. Rappler reported in March the company's ties to Ako Bicol Party List Representative Zaldico and his brother, former Congressman Christopher Co. Yari, anak ng tokwa. Paano ba yan? Paano ba yan? Para dito kay Bonjing. Isa sa mga tauhan mo, Bonjing! Ano ba ibig sabihin ng ties? Ika nga, konektado. Konektado daw. Itong si Ako Bicol Representative Saldico. Anak ng Petrang Garapata. Kung yung mismong tauhan mo, yung mga contractor ng flood control, konektado dyan sa mga nakapaligid sa yung, di ba, tauhan ni Bonjing. Hindi mo ba alam ganun ang ginagawa nila? Anong ginagawa ni Bonjing? Pinapalampas niya na yung mga tauhan niya na malalapit sa kanya, kagaya nitong si Saldico, na di umano konektado dito sa mga malalaking korporasyon na kontraktor ng mga flood control. Nako, malaking skandalo yan. Malaking skandalo yan, mga kababayan. Kaya naman, ito si Marcos Jr., di talaga niya mapigilang hindi suminghot eh. Pati ba naman sa press con? Ano yung nasa kamay mo na yan? Uli sa akto no? Ito na. Wala na tayong maraming segue, ha? Wala na tayong maraming pasakali dito. Irerekta na natin sa press con ni Bangag. At dito rin pala sa video na to. Siyempre, hindi natin napasadahan ito. Kaninang alauna ng madaling araw. O eto na, papasadahan na natin yung pagsalansan nitong, ang hirap nito, baka hindi naman. Mamaya na. Unahin na ho muna natin itong kabalbalan nitong si Marcos Jr. Game. I gave instructions for all our different agencies, led of course by DPWH, to give us all of the information on specifically flood control projects that were started, were finished, Kadiri ka, bro, da. were in progress from the beginning of my term, which was in mid-2022 until now. And so part of that process of auditing these projects was to also publicize the list that we were going to get from DPWH. Well, we have done it. We have received the list from DPWH. We, I think, have put it into a form that is accessible to the public, and most importantly, it is in a form that the public can use so that they can first identify the projects, the flood control projects that are within their area, within their barangay, so that they can actually go and look at it. Or if they already have information, they can tell us about it. Kung maganda yung naging project, kung hindi maganda yung naging project, bakit hindi maganda yung naging project, ano naging problema, etc., etc. And that's what the present website is supposed to do. Now, this is the third iteration of this website. We've been working on it. Kahit nung nasa India kami, we were already working on it. And it was, this is the final form of it. And we are very much open to suggestions. If the people want us to put more info or other info onto the website, we will certainly do that. But to begin with, we have I think there will be a video later on to show very simply how the... Brad, ba't singot ka na singot? Hindi ba natunaw? Hindi ba natunaw? Anak ng tokwa, kadiri ka. Singa mo yan. Ay, sa bagay, sayang. How the website is being used. I was asked if, again, this is something that everybody can use. Bago ka kasi humarap, huwag ka munang suminghot. Yan tuloy, bumabara eh. Nasa nostrils mo, nasa nostrils.
Di ba? Ano to ko? Kadiri ka, Brad. And I'm confident that the way that we have done it is very accessible to people. Before we get to this point, can we do the video first? Ay, tanggalin natin video yan. Walang kwenta yan. Sumbungan daw ng presidente. Ano to ko? Paano kung susumbong natin dyan yung pinsan mo at yung anak mo? May gagawin ka? Oo. Yung list of projects and then yung search. Well, that's the there. Okay, keep going up. Yan. All right. Dinostro mo, Brad, Doon sa pinakita, linalagay yung location, yung date, kung ano yung project. You don't need to have all of those details. All the public has to do, para ang ginawa ko, sabi ko, kasi nung unang namin natanggap ito, it was map coordinates. So sabi namin hindi pwede. So we translated the map coordinates down to the barangay level. So ang kailangan lang ipasok ng kahit sino, buksan yung website para makita, tiga barangay 1, 2, 3 ako. Tama. Yun, ilagay lang, ayan, barangay Tabaco. And they can search all of the projects that are in their area. So kung alam na nila, pwede nila siya magsabi maganda naman. Pwede sila magsabi hindi maganda ang naging project. And so those are, we just try to keep it as simple as possible so that people can just put yan lang naman eh. Basta barangay lang, tama na yun. Kasi yung isa may listahan pa eh. Where, when, that's not necessary. If alam ninyo, di gamitin nyo. Pero kung hindi necessary na ganun, ito na lang. Basta lagay nyo yung barangay ninyo at lalabas na lahat ng flood control project. Maybe there are certain already initial findings that we have made during the Sa tingin ko, ito si Marcos Jr. Alam mo, natatamlayan ako dito sa mga atake niya dito eh. Kasi pinangalanan mo na rin naman eh. Hindi naman maglalakas ang loob ng mga, contractor. Alam nyo naman kung sino gumawa ng mga flood control na yun eh. Nalalamyaan lang tayo. Alam nyo naman na, base nga dito sa report ng Lapter na to, hindi umano, itong si Saldico siya dyan, di ba? Konektado siya dyan sa, mga korporasyon na merong nangontrata ng flood control, di ba? Dapat diretsuhin nyo na ho. Inuunti-unti nyo pa, ganon. At saka ba't itong si Saldico tahimik ngayong mga panahon na to, no? Dati ang angas niya ni. Di ba? Ngayong mga panahon na to, malapit ng budget season, nung nagdaang taon, unti-unti na siyang bumibira dito kay VP Sara. Paliwanag mo na lang flood control mo. Paliwanag mo na lang confidential mo. Yun ang sagutin mo sa tao. Asan ka na ngayon? Paliwanag nyo, na di umano, konektado daw kayo dito sa mga mga construction corporation. Brad, sa Rappler galing yan, ito, basahin natin ulit. Baka kalanin tong Hindi to sabi dito. Name the top 15 contractors of flood control project in the Philippines. Included on the list is SunWest Corporation and High Tone. Rappler reported in March the company's ties to Acobi. Hindi, binabasa ko lang yan. Saldi ko, wag ako ba? Baka mag-aat ka sa akin. Ano ka eh? Naknanto ko. Sa Rappler ka magalit. Ay, hindi pala pwede magalit. Baka hawak din sa leeg nito si Bonjing Rappler, di ba? Hindi pwedeng gawin yun. Hanap ka na lang ng media. Gawa kayo ng kung ano ng kabalbalan. ongoing investigation that we have initiated since the SONA. And I think it is interesting for people to look into so that it can be a guide as to where maybe the problems have arisen. And these are key findings on flood control projects. Can we put that up? Yeah. Yeah. Gusto ko yan. This Gusto ko yan. is a basic data lang ito. Next page. Yeah. The total cost of all of the projects since July 2022 until today is 545 billion pesos. Wow! Palakpakan natin! Palakpakan natin, mga kababayan! Sambayan ng Pilipino!
545.64 billion pesos ang ginasta natin mula noong 2022. Can you skip to the good part? 2025. Ano hong nangyari sa mga flood control na ginastahan natin ng ganyang kalaki? Ulan lang ng konti, bumabaha. I-divide muna natin yan. I-divide muna natin. Divide muna natin. Magkano gasta? 3, 2, 3, 4, 5. 4 years. Ayan, kalahati kasi ng 22 kay Tatay Digong pa yun eh. 3, 4, 5. O 3 years na lang. Sige, yun kasi solido yun eh. Solido. Bawasan na natin ng ano yan. Tanggalin na natin yung 45. 500 billion na lang. divide 3. Hanak ng tokwa. Ganon katindi. Gumagasta tayo ng 166 billion kada taon sa loob ng 3 taon. Tapos bumabaha. Mapapamura ka na lang talaga eh. I don't know about you, but that is a very big number by any measure. That is an enormous number. Let's keep going. Ano, gusto mo ibulsa? Gusto mo ibulsa? Ano siya eh, tipong gigil siya dun sa numero eh. Ano, gusto mo ibulsa? May ano kayo eh, may history kayo ng ganyan. O yung lupa sa Paway, Ilocos Norte, binalik nyo na. Pinapabalik ng Korte Suprema ha. Kasama daw yun sa mga ill-gotten wealth nyo. Another observation is that there are 6,021 projects worth more than 350 billion that do not specify the exact type of flood control that is Ano being to? built. Ramdam ko na to. Then, Ano na many to? projects also Ano na to? in Ano na to, kabalbalan na to? Hugas kamay ito. Maghahanap na sila ng masisisi sa pagiging incompetent nila. Tama mali. O, naghahanap na kayo ng masisisi. Dahil malapit na ang 2028. Kasi wala kayong magagawa dyan. Nagbayad na sa bayan ng Pilipino pero bumabaha. Hindi nyo na madadaan sa mga impeachment. ICC ang issue na yan. Ayaw sa gusto nyo, sasambulat yan sa mukha ng ating mga kababayan. Ngayon, hahanapin natin yung mga kontraktor. Pero yung pagiging incompetent, inutil na leader nyo, hindi natin pupunahin. Palalampasin na lang natin. Ibig sabihin, lahat ng kabalbalan na yan, dumaan lang sa inyong ilong ng ganun-ganun na lamang. Hindi nyo pinuna kahit na alam nyong mabantot, alam nyong merong problema, ganun-ganun na lang. Hindi, Brad. Kung yan, napalusutan kayo ng ganyang kalaki sa pamumuno mo bilang presidente, anak ng tokwa, marami ka rin dapat ay paliwanag. Una sa lahat, hindi mapupunta sa DPWH yan, hindi mapupunta sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan yan. Kung hindi, hindi mapupunta doon sa mga kontraktor, kinuhang kontraktor na itong mga ahensya na to, kung hindi rin nagka-go signal doon sa mga kaibigan o kakilala o kung sino man naging padrino dyan sa Malacanang para makuha ng mga korporasyon na yan. Marami din ho kayong dapat ipaliwanag sa sambayanan. Huwag nyo kang paandaran. Hindi lulusot sa amin yan. Anak ng tao maigit 500 bilyong piso na palusutan kayo ng ganun-ganun na lamang. Nasolve na sana ang problema natin sa edukasyon. Nasolve na sana ang problema natin sa kriminalidad. Diyan sa 500 billion na yan. Anak ng toka, kung linagay natin doon, edi ang okay na Pilipinas ngayon. Ganon din naman, babaha din pala eh. Ba't pa tayo gumasta ng ganyang kalaki? Pero kailangan na mayroong paglaanan yung mga pondo na yan. Kaya kaso ninakaw eh. Paano natin nasabing ninakaw eh? Bumabaha eh. Huwag mo sabihin ganito. Ito kasi binabanat nitong bangag na to eh. Ito kasi sinasabi ni Bangag eh. Ito laging yung banat, di ba? Ito lagi niyang banat, Ito lagi niyang banat, Lagay ko lang dito to, ha? Ito lagi niyang banat kasi, okay? Bangag. Nasaan ang mga flood control? Oh. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Oh. Pati si Locaret pinagtatawanan ka. Di ba? Pati si Locaret pinagtatawanan ka. Akala ko ba na overwhelm lang, bakit kayo nahanap mo na? Loko-loko eh, no? Nung una sinasabi niya na overwhelm. Ngayon naman sinasabi niya, ayan, ganyan kalaki ang flood.
different locations have exactly the same contract cost. I think anybody who works in either the private sector or the public sector, pag sinabi, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. And that is why that is a significant finding already that we have made. Now, can we keep going, please? What's in there? So, we looked at the regions kung saan ang pinakamarami. And this is what came out. Asa na? Saan na yung pinakamarami? Ano yung mga nandyan? Bicol Region, sabi ko! Central Luzon, mga... Pinakamalupit talaga. National Capital Region! Di ba? Pero pinakamalupit ko talaga dito yung Bicol Region. Grabe. Sabi ko! Hindi ako Bicol Party List eh. Hindi mo naman lalagay sa party list mo yung pangalan na rin-representa mo kung hindi mo pinagmamalasakitan. Bicol, anak ko, yari ka dito. So, sabi ko. that's something. Ikaw na pinupuntirya, Brad. Papunta sa'yo ang bola. Sasaloyin mo ba o iilagan mo? That we have to dig deeper into. Parang yung NCR, that makes sense. Kasi talaga yung flood problem nandyan. Pero titignan pa natin yan. Tapos, region Ibig sabihin yung Bicol hindi yung nagme-make sense. Ganon. 3, well, they're flood prone. But tignan natin why, as opposed to other places that have that are also flood prone. Okay, next. Here, I think you can analyze this for yourself. Okay. Ito. Sino, ano ba yan? Nakalagay, Bulacan, 668. Umpisa ko tayo dito sa taas. Basahin ko na sa inyo yung mga lugar. Ito, umpisahin natin. Tapos, nasa Cebu tayo dyan. Cebu. Tapos, Isabela. Naku. Isabela, di ba norte yan? Tapos sumunod Pangasinan. Pangasinan. Abindagat yan eh. Baka okay. Pampanga, Dong! Pag nakita Pampanga, Dong kagad eh. Dong! Gonzales! 292 daw yung flood control. Ano nangyayari? Yung mga dating hindi binabaha sa Pampanga, ngayon binabaha na. Nasa 292. Hindi, tinatanong lang natin. Albay. Sino ba sa Albay? Hindi ko kilala si Albay. Leyte! Yang Leyte ba? Hindi ba dyan sa First District yang si Martin Romualdez? Ang sumunod sa Leyte, Tarlac. Ayos. Sunod natin, game. I don't need to explain this. They said Meron din sa Camarines Sur at Ilocos Norte. the provinces with the most projects. And at the same time, here's a list of the top 10 provinces that are most flood prone, that have been assessed to be the most flood prone. I think you will notice they don't necessarily match. This side and that side don't necessarily match. Now, I'm sure there are explanations for that. We will have to study it further. Singot muna, Brad, yung kasi meron mo natitirang residue yan eh. Di ba? Yung mga pinipig. Baka nakasabit pa dyan. Brad, para hindi ka magmukhang katawa-tawa, pagkatapos mo sumingot, punta ka ng toilet, isinga mo na lahat. Para hindi ka kadiri, Brad eh, di ba? Sisingot-singot ka sa harap ng media. Anak ng Petrang Karapata, oo. But you would intuitively say that projects, the areas rather, the provinces, the regions, whatever you want to do, whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. Pero parang hindi tumutugma
Kaya yan, kailangan natin pag-aralan ng mabuti kung bakit nagkaganyan. And Wala na tayong ginawa kung hindi mag-aral na mag-aral. Walang umpay na pag-aaral. Nakakatatlong taon na tayo, nag-aaral pa tayo. Anak na Petrang Garapata, pustahan tayo. Last year ng term mo, pinag-aaralan pa natin yan, oh. this is just another piece of information out of 170 pumping stations. That's the next. Oh, para doon sa mga Talyan at sa Imada vlogger, ha, baka sabihin nyo, ba't lagi na lang yung mga content mo? Ba't si Sarah na lagi pinapalabas mo? Di palabas natin yung presidente nyo. Yeah. Pumping stations, 157 were in Metro Manila. This really, more than anything, manifests how the pumping stations have become ineffective because of the garbage collection problem. So that's indicative of that. Kaya namin linagay yan dyan. Kaya dahil para yung malaman ng tao, gawa tayo ng gawa nitong pumping station. Pag yung basura naman ay natapon, nabara yung bomba, nabara yung estero, nabara lahat. Kagaya yung pinuntahan natin nung bag na last week. Wala ring silbi yung pumping station. And that's Tama naman yung sinabi niya. Pero hindi pa rin natin dito mababago ang katotohanan na obligasyon ng local government yung waste management nila. Hindi pwedeng isisi sa tao kung halimbawa tinapon ko sa tamang basurahan. Tamang basurahan yung aking basura. Yung local government, 'di ba? Yung kanilang waste collection o waste management, di nila alam kung saan itatapon. Pagka yung pinaglagyan nila ng basura, yan problema dito eh. Hindi natin pwedeng isisi sa tao lang. Yung pinaglagyan nilang basura, yung mga landfill o kung saan man nilagay yan, o paano pati yung binabaha. Inaabutan ng baha dahil falsifikado yung mga flood control. Yung mga lugar na dapat ng pinagtatapunan ng basura, kung saan ang gumagana yung mga flood control na yon, kung saan ang yung mga dike, kung saan yung mga river, yung mga ilog natin ipinalalim, hindi aabutan yung mga basurahan na yon. Ngayon nagkasangkot-sangkot na ang problema. Dahil dyan sa mga hindi gumaganang flood control, yung mga matataas na bahagi na pinagtatapunan ng basura, yung mga landfill na yun, inaabutan ng tubig. Pag inabutan ng tubig, yung mga basura anurin. Pag inanod, pag doon palang pinaganang flood control, wala na. Talagang yung mga naanod ng basura, sasama dyan sa tubig na yan. Hindi natin pwedeng isisi doon sa mga kababayan natin. Tama, meron tayong partisipasyon. Meron tayong obligasyon na itapon sa tamang lugar ang ating mga basura. Pero, kung yung mga flood control hindi gumagana, kahit anong taas pa ng lugar na yan na pinagtatapunan nyo ng basura, pagka lumubog, aabutin at aabutin yan. At pagka tinagay ang basura, sigurado isisisi sa mga kababayan natin, hindi nyo kasi tinatapos sa tamang lugar yung mga basura. Kabalbalan yan, Brad. Anak ng toko, wag ganon. Ugas kamay na naman kayo eh. It's just to bring home the message that we really have to do something about the garbage problem. Okay. There are... Pangalanan mo. Let's see. Yeah, this is all over there are 2,409 contracting entities, which is understandable. Kasi sa local ganyan talaga yan eh. May AA, AAA, yun lang ang pwede niyong gamitin. And pag yung maliliit na project, the local can do it already. So that's not just to show paano yung nagkahatian. However, this is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Nako. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Nako po. Keep going. Keep going. Yeah, with the flood. Ito na yung listahan. And this is what I was talking about. 5 of these 15 contracts have projects in almost all regions nationwide. Ang justification sa pagpili ng kontratista ay para sasabihin, pagbigyan naman natin yung local. Di ba? Para naman yung mga maliliit na kontraktor, may trabaho naman sila. At mas mabilis kasi kung local. Kausap mo yung tao eh. Again, my experience as governor is that as much as possible, we try to do it by local.
May experience ka ba, Brad? Naman to ko ang experience mo. Kasi pwede namin, may madali, sabi, bilisan nyo na, bakit wala pa? Pwede mong anihin. You have some influence over the thing. But that one, that for me was the one that stood out very much. 5 of these contractors had projects in almost the entire country. So those are the ones that immediately pop out na sa aking palagay ay kailangan natin tignan. So anyway, this is the initial. We are rolling out the website today. We have provided you with some of the initial information that we have had. There are not assessments. We are not accusing anyone of anything yet. However, Akusahan nyo na, nahiya pa kayo. Papunta rin naman kayo dun. Hindi naman mapupunta sa mga Duterte ang usapan na yan, Brad. Wag na. Hindi mapupunta sa mga Duterte ang usapan na yan. Akusahan nyo na yung mga gives akusahan. us an idea of how this has been conducted. So I hope people will take advantage of this. And as I said, there is always a way for them to give their comments. Magsumbong sila kung yan ang gusto nilang gawin. Maaari naman sasabihin nila, hindi, walang problema dito. Yun ang pinakamagandang balita na matatanggap namin. So I encourage everyone to look into this and say your piece. Kasi parang sinasabi ng mga iba, nakikita naman namin, hindi maganda, pero wala naman kami mapuntahan, wala naman kami malapitan. Ngayon meron na. Ngayon meron na kayo malalapitan. Ito, ang lalapitan na ngayon ninyo, ako mismo. Dahil akong titingin dito araw-araw sa web. Ikaw titingin yan. Brad, ang dami mong trabaho, ang dami nagugutom. Oo, problema natin flood control. Pero anak ng toko, naman nung ganyan. Pwede nyo naman nung i-deputize. Di ba, pwede nyo naman ipatrabaho sa iba yan. Huwag naman anak ng... wala na kayo pagkakatiwalaan. Puro ahas na kapaligid sa inyo. Wala talaga. Ganyan talaga buhay, Brad. Di ba? Pagka talaga puro singhot ginawa mo, sa ikatlong taon mo, ikaw na magbabantay ng website. Wala na naman talaga ibang trabaho. Pag ba bumabanat ka ng pulburon, pag wala kang ginagawa, gusto mo nakatingin ka sa computer, yun ba talaga trip mo? Magbantay na nagsusumbong dyan sa sumbungan ng Pangulo? Wala nang nagugutom, wala nang kriminalidad, gano'n. Wala nang ekonomiya, wala nang trabaho. Ano na lang, bantay na lang ng sumbungan ng Pangulo. Website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. So this is the first step. We are going to keep going. This is something that is, I think, absolutely necessary. We have to clean our ranks. This is it might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya sila ang unahin natin. All right. I think that's just a preliminary briefing, and thank you. And I'll take some questions. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, the first question will come from Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. Mr. President, magandang umaga po. Hi, sir. Good morning po. Mr. President, Mr. Ramon Ang is offering to solve the flood problem in the National Capital Region. What is your take on this? Thank you. What else? What else can you say? You know, this is why we have. This is the reason why, from the very beginning, I always said the private sector needs to be part of everything of our national development. Hindi pwedeng ganon. Now, yung proposal ni Ramon Ang is also certainly very welcome. Because, we've seen his projects. Maganda naman ang mga nagiging resulta.
He's able to bring it in on time. And, the man is an engineer. So I'm sure pinag-aralan niya na mabuti yan. He's actually given me already this briefing before. And however, there is still another side to his proposal. And the other side of his proposal, I will fix the flooding problem. I will desilt the areas here in Metro Manila anyway. But the mayors, the LGUs have to take care of the garbage problem. It simply doesn't work until we have a solution to the garbage problem. We have a proposal for waste-to-energy solution in Manila, City of Manila. So baka naman, that I think that will go on, but that's only for Manila. So itutuloy natin, titingnan natin kung magandang lumabas doon. And if that's the case, then that's what we will do with other parts of at least Metro Manila sa una or the other urban areas na nababaha. So again, anybody who wants to help, it's a welcome offer. Yes. So, sir, just a quick follow-up. So, yung proposal po ni Senador Panfilo Lacson na itap din yung ibang mga bilyonaryo sa bansa, welcome din po sa inyo yun. Siyempre, you do not, you naman don't look a reporter gift na to, horse in the tatanga-tanga mouth. Kung tungot tatanga-tanga to report siya na welcome all ng tulong na makukuha natin, welcome lahat yan. Tapos sabay susug niya na so yung ni Lacson lahat ng welcome nga lahat, wish ka mema ka lang, mema tanong lang no. Attendance sa stasyon, tama, para mapakita nagtanong ako. Handa silang tumutulong. And this is not anything new. The so-called taipans of the country, pagka meron tayong gustong gawin, nag-o-offer talaga sila. But marami silang naitutulong. So I will certainly look at this proposal of Ramon very, very closely and see if we can do it. Like I said, it will require that coordination between LGUs and I guess San Miguel, whatever it is, what part it is that they want to play. Pero nagdi-desilt na siya. Pasig River, dinidesilt na niya. So alam niya talaga yon. So anyway, that's something that's very welcome, as I said. Any offers of help are always welcome. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you. Sir, the next question will come from Ana Felicia, GMA News Online. Good morning, Mr. President. Sir, Senator Tulfo mentioned earlier na isang undersecretary ng DPWH yung reportedly nasibak dahil po dito sa anomalous flood control. Is this confirmed, Mr. President? And sino-sino pa po kaya yung involved dito sa corrupt flood projects po? If we can name them, Mr. President. Now? We just opened the website. No, I need to hear from other people because makukuha kong report? Makukuha kong report sa kung sino man, maganda lahat. So I need to hear from people first. And then if there is really something na kailangan sasabihin talaga ito consistent, ang dami nilang 15 yung project nila, puro palpak. Delikado na yan, pitignan na namin. But we don't have that yet. We haven't conducted that. If you remember, the DepDev is going to now go into all of that. Pero parallel. Sa 2028 pa yan. Sa 2027 pa naman sila matatapos mamotang apurado. Ano yan? Parallel effort yan. Sa gobyerno at saka sa taong bayan. Importante yung contribution ng taong bayan. Napakahalaga. Dahil nandito kami, pinag-usapan nga natin, 9,000 projects. Siyempre, didetalye namin yan, isa-isahin namin yan. Pero ang tao, nandun sa harap nila. Pag-gising nila sa umaga, maglalakad lang sila ng kalahating kilometro, nandyan na, nakita na nila. So, that's maybe more important. Kaya we have encouraged the way we put the website together, kahit may picture, may video, i-upload ninyo sa amin para makita namin. Kasi meron kaming yung mga malalaking analysis, yung mga satellite niya, pati yung mga report. Pero iba na rin yung nakikita mo, sasabihin mo, dito nasira dito pumasok yung tubig. Nung bumigay ito, wala na, binaha na kami lahat. So, that's why we are encouraging to go, we are asking people to help us and to help themselves. Dahil kung maayos natin ito, hindi na sila babahin, or at least not as badly as they are now.
Sir, quick follow-up lang po. Doon po sa 15 contractors na nakita natin, meron po bang link sa mga government officials, especially po sa mga congressmen na nakaupo, sir? Nako, Wala na ba talaga tayong investigative journalist ngayon dito sa Pilipinas? oh, wala Trabaho na. niya yan. Look it up. We are going to look at it also. But it will be premature for me to name names, etc. until we really know what's going on. But yet, Anak ng tokwa, yan sinasabi ko eh. you know, Takot ka ba kay Saldico? go out there. Tignan ninyo. Talk to the people. We need to hear from everyone. You know, and that's I think something that we can all play a part in. I know that once this comes out, that kung ano-ano mga papasok na reklamo, kung minsan justified, kung minsan hindi, dahil may alitan for political or whatever, natalo sa kontrata, the usual thing. But we'll still go through every single one, and we still have to see what really is credible and what needs to be acted upon. So let's also be fair to everyone. And not say, ito si ganito, ito si ganyan, ito si ganyan, tanggal ka sa trabaho. Unless we have a good idea of what went wrong. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. The next question from Evelyn Quiroz from Filipino Mirror. Good morning, Mr. Good morning. President. Ito pong presentation niyo na website, ito po yung base na po ito sa inventory na sinubmit po ng DPWH. Yes. Opo. Sir Buddy, dun po sa presentation niyo, yung may a total cost of 545 billion, 350 po doon is almost 50%. Pwede po ba natin makonsider yun na ghost projects? No. Or hindi naman po? We're just starting this process. Remember, we haven't. I mean, DepDev is already working on it. The Public Works is already working on it. My office is already working on it. But if I'm to stand up here and then mali si ganito, mali si ganyan, tapos mali, that's not fair. So let's be circumspect about pointing fingers and shouting at people. Tignan natin na mabuti. Because always remember, the assumption, kasi masama na ba na tao eh. So the assumption, lahat yan walang kwenta. Hindi totoo naman yun. Meron din maganda. Meron din na buo. Meron naman na nakatulong. Dapat kasi pag magpipresenta ka, Brad, ito yung mga working. Ito yung hinahanap namin at ito yung mga hindi gumana. Dapat ganun, Brad. Kompletos Ricados. Nagbigay kayo ng figure pinapaisip nyo kami. Kaya ganyan yung mga tanong kasi falsifikado yung presentation. Dapat sabihin nyo, ito yung mga gumagana. Itong pondo na to napunta sa dredging, ay napunta sa pag-uukay sa mga ilog, di ba? Ito hindi gumagana to. Mga hindi napagana ng mga flood control. Hindi investigasyon pa kung ano mga yan, di sira o walang gasolina o kung ano pa man. Ito namang isa na to, ganito yan, ganun yan. Dapat inisa-isa nyo. Yung tipo magbibigay kayo ng 500 billion. Anak na Petrang Garapata. Ewan ko sa'yo. So, pero hanapin natin yung hindi maganda, yung hindi nabuo, yung hindi nakatulong, at kung saan napunta yung pondo para doon sa ganung klaseng project. Kung sasabihin natin, it's also possible that palpak yung flood control project dahil climate change na eh. Sa buong kasaysayan ng lugar na yun, hindi pa binaha. Nangyayari sa amin yan eh. Hindi pa binaha. Ngayon lamang binaha dahil ganyan na yung climate change na iba. Ang lakas ng bagsak ng ulan. So, kaya na-overwhelm yung flood control. Wala naman nagnakaw. Pero yung specification natin doon sa flood control na yan, ay para doon sa pre-climate change na sitwasyon. So we have to be careful about this. Of course, we want to get to the bottom. Of course, we want the people who have taken advantage of the system to pay and to be answerable to the shortcomings that has been demonstrated. And if there is evidence of corruption, then of embezzlement, of any kind of wrongdoing, that's when we will move. But again, we cannot do all of this without the help of
the ordinary citizen. We need the citizen to play their part, their civic duty, to report to the government what they see as being wrong. So let's be, as I say, circumspect and maayos yung ating pasok dito. Hindi yung barabara na, bahala na. You know what the expression in English is throwing the baby out together with the bathwater. Diba? You choose. You Sir, make sure that you're on good ground. Mr. President, follow-up lang po. Doon po sa SONA, bali yung Regional Project Monitoring Committee po, ay naatasan nyo na yung parang ma-identify yung failures, tapos yung mga hindi natapos, at saka yung alleged ghost projects. Pwede po bang malaman ngayon sa inyo kung sino po talaga yung ahensya na mag-iimbestiga nito, yung pangkalahatan? Thank you po. It will be DepDev. The regional, they will look at all of these. That's why what the DepDev, for example, can do. For those who are not up to, DepDev is what NEDA used to be. We just renamed it, so it's now called the Department of Development. So anyway, ang gagawin naman ng DepDev, titignan yung papel and see what happened, where it went. Tapos yung mga really very, very problematic areas, siguro papupuntahan nila. But how many areas can they go to? We were talking about 9,000 projects. Hindi nila mapupuntahan lahat. Kaya para sa akin, napakahalaga ang kontribusyon at ang mga komento, ang mga reklamo, ang mga video, mga picture na ipapadala sa atin ng taong bayan. This will not work. This whole process will not work unless people are involved. It is not going to be enough if only government is involved, if only DepDev is involved, if only Public Works is involved, if only the Office of the President is involved. We need everyone involved because, I don't know,